Hello, good morning. Napakaswerte mo dahil isa ka sa nakapanood ng video na to. Kung isa kang employee, OFW na matagal na nagtatrabaho pero wala pa rin ipon, ito na yung way na magpababago ng buhay mo at buong pamilya mo. Watch this video. I'm Jerry Peralta po. Dati po akong seaman for 5 years. Dati po, sumasakay ko sa barko, nagtatrabaho, pero right now po, nandito kami sa cruise para magbakasyon. Sobrang grateful po sa Kabayan Savings Program kasi isa po ako sa mga tao na tulungan. Nagkaresulta, nakadalawa po ako sa sasakyan dito. At the same time po, total accumulation po nasa 7 million na and kumikita po ako ng 200 to 300,000 every month. So na po yung next. Hi, I'm Grace Conejero, former OFW sa bansang Japan. Nang dahil sa community na nakilala ko lang sa online, ang sarap na ng buhay na nangyayari sa akin ngayon. Dito ako nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng multiple check at nag-travel international. And as of now, nandito ako ngayon sa Macau. And next, ikaw naman ang susunod na maging katulad namin. Hello everyone, I'm Jessica Bansi from former OFW nurse from Germany. And because of this Kabayan Savings Program, isa ako sa mga nakauwi for good dito sa Pilipinas at dito ko nararanasan na magkaroon ng time and financial freedom. Ang background ko, isa akong OFW. 7 years ako sa Saudi. Isa akong cashier, supervisor. Tumagal ang 7 taon na walang nangyayari talaga. Ang tagal ko ron, pero walang ipon dahil puro padala dito sa pamilya sa Pilipinas. Ito, pangalang question ko naman sa lahat. Anong yung pinakamalang motivation mo? Bakit ginawa mo yung programa ng community, yung 486 program, kung saan yun ang naging dahilan kung ba't nakuha mo ito? Una talagang motivation ko, family. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makasama sila. Ang hirap kasi na nagtatrabaho ka sa abroad, malayo ka sa family mo eh. Pag may nangyari sa kanila dito, hindi ka makauwi kasi may kontrata ka. Pangalawang motivation ko, gusto kong yumaman. Siguro kung may pera kami noon, buhay pa yung nanay. Tumapit ako sa kamag-anak ko na alam ko meron, pero hindi ka man napagbigyan. Pagbalik ko sa ospital, andun ni-revive na yung nanay ko. Malaking magawa, kundi tanggapin. At hindi ako papayag na maulit-ulit. Kasi napakahirap maging mahirap. Kaya nilakas ako ang loob ko para mag-abroad. Dahil ay ko maulit yung gano'n. Pinush ko yung sarili ko. Nilakas ako yung loob ko. Kaya hindi dahil sa programa niyo, hindi ko makuha ito. Kung interesado ka sa isa sa may handle ko at matutulungan ko, may news mo na ako. See you my inbox. God bless.